Mga Kawikaan, Kabanata 22, Talata 6. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Nagustuhan ko sa talatang ito na dapat nating turuan ang ating mga anak o ang mga bata ng tamang asal para sa kanilang pagtanday hindi nila ito malilimutan para mahubog sila sa mabuting asal. Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ang babasahin kong talata ay galing po sa Timoteo 6:18 hanggang 19. Tururuan mo silang gumawa ng mabuti, magpayaman sa kabutihan at maging mapagbigay at bukas ang palad. Sa gayon, makapag-impok sila ng kayamanan, magiging saligan para sa hinaharap at matatamo nila ang tunay na buhay. Ang natutunan ko po dito ay dapat natin turuan ng kabutihan ang ating mga anak, pagyamanin sila sa kabutihan at turuan maging bukas palad. Bukas palad sa mga nangangailangan ng paglaki nila ay maging yaman nila at matatamo nila ang magandang buhay. Mga taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 31 hanggang 32. Alisinan ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang lahat ng paggawa ng kasamaan ay nagbubungas sa masamang hangarin na magpapakita ng masamang pag-iisip o pakiramdam ng sobrang galit. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay makalaman at may impluwensya na ng dyablo. Kaya kung ang kapwa natin ay makagawa ng hindi naman masasabing sobrang sama, kung may magawa man siya sa inyo, wag na lang bigyan ng sukli ng masama din. Dapat magpatawad na lang tayo para masaya at walang galit na sa ating puso. Kailangan love lang po ang maramdaman natin sa bawat isa para walang gulo na mangyayari at matiwasay ang ating pag-iisip at puso sa araw-araw. Hello po sa lahat. Ang nagustuhan ko pong verse ngayong araw ay nagmula sa Kawikaan, Kabanata 17, Talata 22. Ito po yung sinasaad doon. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malungkuti unti-unting namamatay. Ang pagkakaintindi ko po dito ay gaya po ngayon, maraming tao ang nawawalan ng pag-asa, nalulungkot dahil sa tindi ng problema, pagsubok sa buhay. Ibig sabihin po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Isipin natin sa lahat ng pagdurusa, sa lahat ng pagsubok, may darating na kaginhawaan, may kapalit na kapayapaan. So, nakasulat naman po sa Bible na may mabuting gawa ang pagkamasayahin. Salamat po at mag-iingat po tayong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat, sa aking mga ka-Elia Vlog. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Ngayon po, ang akin pong napili ay galing sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 5, Kapitulo 3 hanggang 11. Sabi po dito, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagladalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig.
Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon na kung tayo magiging tapat sa Kanya, andun po yung mga pangako na tayo ay Kanyang makakasama sa Kanyang kaharian. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pagiging mababang loob at sumusunod sa kalooban ng ating Diyos. Maraming salamat po.